Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan sa mga panahong ito. At welcome sa ating panibagong aralin para sa EPP ICT 4 para sa unang quarter at tayo ay nasa ikapitong linggo na ng ating pag-aaral. At para sa linggong ito, ang ating tatalakayin ay spreadsheet software. So, particularly yung Microsoft Excel natin. So, yun yung ating kikilalanin para sa linggong ito. At kasama na dito yung ating pagtalakay sa Microsoft Excel User Interface, Microsoft Excel Borders, at yung mga basic formula. So, simulan na natin ang ating pag-aaral. So, para sa ating layuning pampagkatuto, ang mga mag-aaral ay nagagamit ng iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel User Interface. Nakakapag-enter, edit, format, delete at manipulate ng data at worksheet. Pangatlo, nagagamit ang borders sa worksheet. At pang-apat, nakakapag-add, subtract, multiply at divide sa pamamagitan ng Excel formula. So para sa unang araw, sisimulan natin ang ating linggo sa pamamagitan ng isang maikling balik-aral. So narito yung mga tanong na maaari ninyong sagutin. So ano-ano nga ba yung mga mahalagang bahagi ng user interface sa word processing software, sa presentation software at sa desktop publishing software? So may mga pagkakaparehas ba sila? So mayroon kumbaga, yung mga command nila halos magkakahalintulad lang. Hindi man eksaktong magkapareha, pero malapit sa isa't isa. Pero kumbaga, syempre, yung Word may mga command siya na wala sa PowerPoint. Ganun din naman, halimbawa, sa PowerPoint, may pwede doon sa PowerPoint na makapag-record ka ng mga slides. Pero, wala yun sa Microsoft Word at sa publisher. So, kumbaga, may mga features lang yung bawat isa na natatangi para sa kanila, pero marami rin silang mga pagkakahalintulad. Hindi nagkakalayo. So, nakita mo na ba ang user interface ng spreadsheet software? Kung ang sagot mo ay oo, sabihin kung ano ang software na ito at ilarawan ang user interface nito. So para sa atin, ang pinakagamitin natin ay ang Microsoft Excel. So may pagkakatulad o pagkakaiba kaya ang user interface ng Word, presentation at desktop publishing software sa spreadsheet software? So mayroon. Kumbaga sa mga software na ito, isa ang Microsoft Excel sa medyo komplikado siyang gamitin, hindi kasing dali tulad ng Word, Publisher at ng PowerPoint presentation. Kasi malimit ginagamit yung spreadsheet kumbaga ginagamit to kapag mostly may kinalaman sa numbers. Kumbaga yung mga nauna kasi nating mga pinag-aralan ay pwede siya sa mga documents, 'di ba? Pagkakaiba lang, si Word talagang text document, si PowerPoint ginagamit natin siya kapag nagpe-present tayo, and then si Publisher more on sa mga print materials siya ginagamit. So itong si Microsoft Excel naman ay more on sa pagko-compute, yung mga paggawa ng mga tables, mga charts, mga data analysis, papasok na siya dito sa Excel. Kumbaga, more on mga formulas at numbers. So, simulan natin, Ano ba yung una natin gagawin? Siyempre, kikilalanin natin yung mga termino na makakasalubong natin sa buong linggo ng ating pag-aaral ng spreadsheet. So, syempre, una ang spreadsheet software, ito ay nakakatulong sa pag-organize, pag-store at pag-analyze ng data na makikita sa formang tabular. Ang Microsoft Excel, ito ay isang uri ng spreadsheet software. User interface, binubuo ito ng mga mahalagang bahagi ng Microsoft Excel. Ang borders,
Ito ay ang mga linyang horizontal o vertical na makikita natin sa Microsoft Excel. At ang formula, ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. So para makagawa tayo ng formula, sisimulan natin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng equal sign. So, ang Microsoft Excel User Interface. Ang Microsoft Excel ay isang halimbawa ng spreadsheet software na kasama sa Microsoft Office Suite. Nakakatulong ito upang makagawa, maiayos at masuri ang mga impormasyon. Upang makagawa ng isang spreadsheet document, kailangan munang malaman ng mga mag-aaral kung paano babuksan ang Microsoft Excel sa kanilang computer. So kapag binuksan ng Microsoft Excel sa unang pagkakataon, ang Excel Start Screen o Home ay makikita. Dito maaari kang makagawa ng bagong workbook. Maaari kang pumili ng template o kaya buksan ng isang workbook na nagawa na kasi lalabas na doon yung mga nauna mo nang nagawang mga worksheet or workbook. Ang workbook ay isang Excel file na naglalaman ng isa at mas marami pang worksheets. So, mga bahagi ng Excel interface. Ang ilang bahagi ng Microsoft Excel interface ay makikita sa iba pang Microsoft applications, ngunit may mga bahaging eksklusibong ginagamit lamang sa spreadsheet. Ang mga ito ay ang cells, columns, rows, formula bar, name box, worksheet tabs at iba pang mga commands na sa Excel user interface lamang makikita. So ito yung sinagot natin kanina, no? Kumbaga meron silang pagkakatulad pero yung bawat isang software ay may kanya-kanya silang feature na sa kanila lang matatagpuan na hindi natin makikita sa iba pang software. So katulad ng binanggit natin kanina, itong mga to ay hindi natin makikita sa PowerPoint presentation, sa Publisher, at sa MS Word or sa document natin. Ang larawan o figure ay nagpapakita ng mga mahalagang bahagi ng Microsoft Excel User Interface. Okay, so para mas medyo malinaw, okay, so narito. So makikita natin sa taas yung ribbon na may hide and unhide, yung program frame, menu tabs, yung pinaka-ribbon, and then yung segments. Nandun din yung formula bar kung saan tayo naglalagay ng formula. Workspace, no? Nandoon sa loob ng workspace, nandyan yung mga cells natin, may mga horizontal at vertical lines. Ganun din, sa babang bahagi ay yung sheet tabs na pwede tayong maglagay ng maraming sheets, depende kung gaano kadami yung gagawin natin. Yung status bar naman at yung view at options at slider sa ibaba. So, paano ba mag-navigate ng worksheet? So, makikita sa figure sa kanan ang tatlong worksheet. Yun, may mga nakalagay siya sa baba. At maaari mo yung i-rename, depende kung ano yung halimbawang kumbaga yung pinakamabilis. Halimbawa, kung si teacher ay gumagawa ng grades, halimbawa sa isang section, yung isang sheet, quarter 1, yung isang sheet, quarter 2, quarter 3, at quarter 4. So, para hindi siya mahirapan. So, isang buong workbook, naglalaman yon halimbawa ng grades ng grade 4, mabait. So, doon sa workbook na yon, nandoon na nakalagay yung grades ng grade 4 mabait para sa quarter 1, quarter 2, quarter 3, at quarter 4. So, makikita sa figure, sa kanan ang tatlong worksheet. Ang default workbook ay mayroon lamang isang worksheet na may pangalan na Sheet 1. Ngunit, maaari pang magdagdag ng worksheet gamit ang plus button, yung button doon na may parang cross. Ang Excel ang magbibigay ng default na pangalan sa mga worksheet, ngunit maaari din itong palitan. Ituro ang mga pangalan ng sheet, i-right-click ang mouse at piliin ang rename at i-type na ang mga bagong pangalan ng sheet. So, para doon sa larawan, ang nakalagay, ang sheet 3, ang active worksheet. Yung kung ano yung
nakaharap sa'yo kung ano yung nakaklik mo na worksheet, yun yung active worksheet mo at yun ay nakakulay berde. So kapag kinlik mo naman yung isang sheet, so pupunta naman siya doon sa halimbawa, kung may quarter 1, 2, 3, at 4, halimbawa gustong tingnan ni teacher kung ano yung performance mo nung quarter 2, bakit bumaba ka ng quarter 3. So kung yung naka-open niya na worksheet ay quarter 3, pipindutin niya lang yung quarter 2 na tab para pumunta sa quarter 2 na mga files. So ang pag-enter at pag-format ng data ay ginagawa sa isang worksheet. Ang data ay maaaring numeric at non-numeric. Ito ay nilalagay sa isang cell o grupo ng mga cells. Ang isang cell ay formang parihaba. Ang isang worksheet ay naglalaman ng maraming cells. Active cell naman ang tawag sa cell na may matingkad na border na nakapalibot o yun yung nakaklik mo. Ang bawat cell sa isang worksheet ay naglalaman ng address. Ang address ng cell ay binubuo ng column na letra at row na numero. Ang tawag dito ay ang location or cell reference. So, yun makikita nyo doon sa gilid. So, sa taas, nandoon yung mga letter and then sa gilid naman, pababa, nandoon yung mga numero. Ang cell reference ng active cell sa kanang figure ay B3. So kasi nakatapat siya sa letrang B at yung pahalang naman ay nandoon siya sa number 3. Ang cell reference ay naipapakita sa name box. Ang ribbon ay gumagamit ng tabbed ribbon system at hindi ang traditional na menus. Ang ribbon ay naglalaman ng maraming tabs. Ang bawat tab ay naglalaman ng grupo ng mga commands. I-click lamang ang tab upang maipakita ang mga commands. Ginagamit ang mga tabs at mga commands na ito upang maisagawa ang iba't ibang gawain sa Excel. Ang ilang grupo ng commands ay mayroong arrow. Ito ay ginagamit upang maipakita ang iba pang mga commands. Okay. So, nandiyan sa larawan, makikita natin yung ribbon, yung kumpol, yung isang hilera, and then ribbon tabs, yung nasa taas, grupo ng mga commands, nahahati siya, and then may arrow pa, ibig sabihin baka mayroon pa siyang iba pang commands na pwedeng ipakita sa inyo. Ang Quick Access Toolbar. Ang Quick Access Toolbar ay matatagpuan sa itaas mismo ng ribbon. Ito ay naglalaman ng mga common commands na hindi nawawala kahit anong tab ang piliin. Ang mga default na commands sa Quick Access Toolbar ay save, undo, at repeat. So, nandun yan lagi sa taas. Hindi yan nawawala. Pwede pa rin magdagdag ng iba pang commands depende sa preferences ng gumagamit ng Excel. Upang makapagdagdag ng commands sa Quick Access Toolbar, ito yung gagawin. I-click ang drop-down menu sa kanan ng Quick Access Toolbar. Piliin ang command na gusto mong idagdag. Ang napiling command ay maidadagdag na sa Quick Access Toolbar. Ang worksheet views. Ang Excel ay may iba't ibang paraan upang i-view ang isang worksheet. Upang maipakita ang worksheet views, hanapin ang mga view command sa kanang ibaba ng Excel window. Ang mga views na makikita dito ay normal view, page layout view, o page break view. So pag page layout, makikita mo yung itsura kapag ipiprint mo na siya. O halimbawa, gusto mo makita gaano ba karami yung lamanin halimbawa sa isang short band paper, sa isang long band paper, or sa isang A4 size na papel. So, pwede mong makita dyan. Ang backstage view. Upang maipakita ang backstage view, i-click ang File tab sa menu, sa ribbon at makikita sa ibaba ang iba't ibang bahagi ng backstage view. Yan. So, Protect Workbook, Inspect Workbook, Manage Workbook, and browser view option. So, kasama na dyan, kapag gusto mong gumawa ng bago, mag-open ka ng
workbook na dati nang nagawa, and then halimbawa magpe-print or magsisave or save as, at kung ipe-print. So, yun yung ilan sa mga menu na nandoon sa Backstage view. Yan. So, return to Excel. Ito yung mga yon. Yung may mga bilang kanina. Return to Excel. I-click ang arrow upang bumalik sa active Excel worksheet. Home. Ang home ay ang unang window na nagpapakita kapag binubuksan ang Excel. Kung nasa Backstage view at i-click ang home, ang makikita ay ang parehong window na unang makikita kapag binuksan yung Excel. New sa command na ito, maaring magbukas ng bagong workbook o pumili sa iba't ibang template. Open, ginagamit ito kapag magbubukas ka ng nakasave na workbook. Info, nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa workbook. Save, gamitin ito kung maaari nang isave ang workbook sa unang pagkakataon sa computer o sa kahit anong storage device. Ang Excel ang magbibigay ng default na file name. Save as, gagamitin mo naman ang command na ito kung maaari nang isave ang workbook sa computer o sa kahit anong storage device. Maaring ang user ang maglagay ng file name nito. Print, kapag i-click mo ang command na ito, maaari mong palitan ang printer settings at i-print ang workbook. Maaari mo ding i-preview ang workbook. So, pwede mong makita kung ano yung kalalabasan nung ipiprint mo. So, bago mo siya i-print, tingnan mo muna kung lahat ba ng gusto mong maisama doon sa ipiprint mo ay nandoon o baka may naputol na bahagi. Tapos, saka mo i-adjust. Ang share, export, publish at more ay mga mahalaga ring bahagi ng Backstage view. So, para sa inyong pagsasanay, so pwede niyo itong gawin sa inyong computer or laptop or kung ang tablet nyo ay may naka-install na Microsoft Excel. So, i-click ang blank workbook para magbukas ng bagong spreadsheet document. Palitan ng ribbon display option sa show tabs. Gamit ang quick access toolbar, magdagdag ng new, quick print at spelling commands. Magdagdag ng isa pang worksheet at palitan ang pangalan nito. Palitan ng ribbon display options, pabalik sa show tabs at commands. Isara ang Excel at huwag munang isave ito. Okay, so kilalanin ang Excel user interface, gawin ang gawain pampagkatuto, linggo 7 bilang isa, so doon sa inyong worksheet na kasama ng LE. Para naman sa ikalawang araw, kaugnay na paksa 2, ang Microsoft Excel border. So dito naman, tuturuan kayo kung paano maglagay ng border. So pag naglagay ka ng border, parang kino-close mo sa isang table. Parang gagawin mo siyang magmumukhang table yung laman or yung mga data na ginagawa mo sa isang worksheet. So, upang makagawa ng kapaki-pakinabang na Excel document at malagyan ng border ito, kinakailangan mo nang maglagay ng tiyak at tamang data. Kinakailangan i-proofread din ng mabuti ang data, lalong-lalo na kapag naglalagay ng mga numero. So, mahalaga po yon. So, narito ang iba't ibang hakbang upang makapag-enter ng data sa worksheet. So, una, piliin kung anong cell ang paglalagyan ng data. So, halimbawa, yung cell mo ay A1, yung cell reference mo ay A1. I-type ang data sa loob ng cell A1. Kung nais mag-enter ng panibagong data sa A2, pindutin ang arrow key pababa. I-type naman ang data sa cell A2. Gamitin ang arrow keys pataas, pababa, pakanan at pakaliwa. Depende kung saan mong nais maglagay ng data. Ang bawat laman ng cell ay makikita rin sa formula bar. Kapag nais i-edit o kaya ay i-delete ang content ng active cell, i-double click lamang ito at maaaring isagawa ang nais na gawin. Maaari ding mag-enter ng data gamit ang formula bar. I-click lamang ito at maaari nang mag-type. Maaari ding i-edit at i-delete ang content ng active cell gamit ang formula bar. I-click lamang ang formula bar at maaari nang i-edit o i-delete ang data.
So, paglalagay at pagtatanggal ng borders sa cell o range. Sa pamamagitan ng predefined border styles, maaring makagawa ng border sa paligid ng cells or ranges of cells. Kung walang mapili sa mga predefined borders, maaari kang gumawa ng custom border. Gamit ang predefined border sa isang worksheet, piliin ang cell o range of cells na nais na lagyan ng border. Palitan ng border style o kaya tanggalin ang border. Number 2, piliin ang Home tab, Font group at gawin ang mga sumusunod. So kung maglalagay ng bago o ibang border style, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang nais na border style. Kung magtatanggal naman ng border, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang no border. So makikita nyo doon, no, kung anong side lang yung, halimbawa gusto mo itong side lang, yung kanang bahagi lang ang may border. So titingnan mo lang yung doon sa range of borders kung ano yung design or anong klase ng border ang nais mong lagyan. O kung ayaw mong lagyan, pipiliin mo ang no border. So, gamit ng custom border at cell style sa isang worksheet, piliin ang cell o range of cells na nais lagyan ng border. Palitan ng border style o kaya tanggalin ang border. Piliin ang Home tab, Styles group, at i-click ang Cell Styles. Piliin kung anong cell styles ang gagamitin. Maaari din gumawa ng bagong style gamit ang New Cell Styles command. So, narito yung pinatnubayang pagsasanay. So, maaari mo itong sundan para makabuo ka at magawa mo ng sarili yung ginawa dito. Kumbaga yung paggawa ng or paglalagay o paggamit ng border at cell styles. Para naman sa ikatlong araw, so ang ating pagtutuunan naman ng pansin ay ang paglalagay ng mga basic formula. So ang paggamit ng basic formula sa spreadsheet software ay mahalaga upang mas madaling mag-compute ng data. Ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. Maaring gumawa ng Excel formula upang maisagawa ang addition, subtraction, multiplication, at division. So, gamitin ang plus sign sa pag-add, minus sign sa pag-subtract, asterisk sign sa pag-multiply, at slash naman sa pag-divide. Gamit ang mga arithmetic operations na ito, mas mabilis nating makukuha ang mga resulta na kailangan natin. Although meron ng mga na predefined na formula, no? Pero i-click mo na lang 'yon tapos kung ano yung gusto mong makuha. Pero bilang panimula, so ang ituturo natin ay kung paano ba yung mano-manong paggawa ng o paglalagay ng formula. So paggawa ng formula para sa addition, so i-type ang data na nakikita sa figure sa kaliwa. Sa BU5, i-type ang equal sign, i-click o kaya i-type ang B3, pagkatapos ay i-type ang plus sign. I-click o kaya i-type ang B4, pagkatapos i-press ang enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. So ilagay ang active cell kung saan ginagawa ang formula at kung saan naka-display ang sagot. So pansinin ang formula bar, makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng sum ng dalawang numero. So, pwede rin naman, yan, opo, dun sa formula bar, ganun din. Pwede rin sa formula bar. Tapos, i-click mo lang kung ano yung mga cell na nais mong halimbawang i-add. Pwede din yun. Pupunta ka lang doon sa formula bar, then equal sign. Ganun din ang gagawin mo. I-click mo lang yung mga cells na nais mo imano-mano. I-click mo yung isang cell, halimbawa B1, tapos plus sign, tapos C1, plus sign, C2, plus sign, tapos equal para makuha mo yung sagot. Pwede rin po yung ganoon. So, sunod naman ay paggawa ng formula para sa subtraction, ganun din, halos ang gagawin. Piliin ang cell kung saan ilalagay ang formula. Halimbawa, dun ka sa D3, batay dito sa larawan or
picture na nakikita ninyo, i-type ang equal sign, i-click ang cell kung nasaan ang unang numero o kaya maaari ring i-type ang cell reference nito. Pagkatapos ay i-type na ang minus sign. I-click ang cell kung saan ang pangalawang numero o kaya pwede mo rin yung i-type. Pagkatapos, i-press ang enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. So, ganun din, pansinin ng formula bar, makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng difference ng dalawang numero. Paano naman sa pag-multiply? Ganun din ang gagawin. Kumbaga, ang ipapalit mo lang ay yung sign ng operation na iyong gagawin or gagamitin. So, para sa bahaging ito ay asterisk dahil ito yung ginagamit natin sa pag-multiply. So, ganun din, piliin ang cell B at i-type. Huwag kakalimutan lagi ang equal sign. I-click o i-type ang B3 or yung cell na nais mong i-multiply. Sunod ay i-type mo yung asterisk sign. At i-click or i-type yung kasunod naman na cell na nais mong i-multiply sa unang napiling numero. Pagkatapos, i-press ang enter sa keyboard upang lumabas ang sagot. So, ganoon din. At pagkapara naman sa paggawa ng formula sa division, ganoon din naman. Slash naman ang gagamitin natin para sa formula ng division. So, ilagay ang active cell sa C3, i-type ang equal sign, i-click or i-type ang B3 at i-type ang slash sign. Tapos, i-type ang number 3, kasunod ang slash sign. Ang pahiwatig nito ay divide. Nito ay i-divide ang napiling numero ng 3 beses. Pagkatapos, i-press ang enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. So, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. So, pansinin ang formula bar, makikita dito ang formula na gamit sa pagkuha ng quotient ng dalawang numero. Okay, so narito naman, paano naman ang paggawa ng formula para sa mga numerong galing sa iba't ibang worksheet. Maaari din gumawa ng formula kahit magkakaiba ang worksheet na kinaroroonan ng mga numerong i-add, subtract, multiply at divide. Upang maisagawa ito, kailangan gawin ang mga sumusunod na hakbang. So, batay dun sa nakikita nyo, piliin ang cell C7 at i-type ang equal sign. I-click ang sheet tab kung saan ang unang numero, pagkatapos ay i-type ang plus sign. I-click ang isa pang sheet tab kung nasaan ang pangalawang numero, i-click ang numero at i-type ulit ang plus sign. Sunod, ulitin ang step 3 para sa iba pang sheets upang makopya ang kailangang numero. Pagkatapos, i-press ang enter key sa keyboard upang i-display ang sagot. I-click ang cell kung saan nakalagay ang sagot at pansinin mo yung formula bar. Makikita mo dito yung formula na ginamit sa pagkuha ng sum ng mga numerong galing sa magkakaibang worksheet. Gawin ng una hanggang ika-6 na hakbang sa pagkuha ng difference, product, at quotient. So, pare-parehas lang sila ng paraan. Magkakaiba lang ng operation na ginagamit. At syempre, pwede rin tayong gumawa ng formula na kung saan pagsasama-samahin na natin yung iba't ibang arithmetic operation. So, ang 4 na arithmetic operation ay maaari ding pagsama-samahin sa iisang formula. Para sa halimbawa nito, tingnan yung figure sa ibaba. Makikita sa nasa kaliwang figure na ang formula bar ay naglalaman ng formula na may pinagsamang operation. So, addition at subtraction. Makikita din na nasa kanang figure na nagsama ang multiplication at division sa formula. Maaari ding pagsama-samahin ng 4 na operation sa iisang Excel formula. Kinakailangan lamang na, ito yung tatandaan, lalagyan ng parenthesis gaya ng halimbawa na makikita sa figure sa kaliwa. Lalagyan nyo lang ng parenthesis kung ano yung mga gusto nyo unang i-add, tapos i-divide. Nung halimbawa, gusto kong makuha ang average ng grades
ng isang estudyante sa EPP ICT ng quarter 1. So, halimbawa quarter 1 hanggang EPP, wag ng ICT kasi iba-iba palang component. Halimbawa, gusto ko makuha ang average ng grade ng isang bata sa EPP ng first quarter to fourth quarter. So, lalagyan ko lang is equal sign, tapos open parenthesis. Pwede kong halimbawang i-type doon yung grades niya, kung ano yung mga score. Tapos, sa pagitan ng S yung plus sign, and then open and close parenthesis. Tapos, lalagyan ko ng slash divided by 4 para makuha ko yung average niya para sa 4 na quarter ng EPP. So, parang ganoon yung inyong gagawin. Para naman, ganun din. Okay, so ganun din. Parehas lang pala ito paggawa ng formula ng pinagsama-sama ng mga arithmetic operations. So, lagi nyo lang tatandaan, kung gagamit kayo ng dalawang operation o tatlo, huwag kalilimutan na maglagay ng parenthesis. So, yun po yung isa sa mga dapat na gawin. Para sa ika-4 na araw, so gagawa na kayo ng inyong mga worksheet. So, ano-ano ba yung natutunan sa paggamit ng Excel? Ano-ano yung mga dapat na isaalang-alang sa paggawa ng Excel workbook para mapaganda ito, gamit ang iba't ibang mga pamamaraan. At bakit ito mahalaga? So, sa totoo lang, no, ang kahalagahan talaga ng Excel, lalo na sa computation talaga. Hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na ang grades, 'di ba, hindi na mano-mano. Yung iba nagmamano-mano, may class record pa rin sila. Pero halos lahat na ng teacher ay gumagamit na ng electronic class record. At ang ginagamit namin ay spreadsheet para mas madali. Makikita na kaagad doon kung pasado ba ang bata, bagsak ba, saan siya nagkulang, mabilis kaagad naming makita doon. Kaya ganun yung kahalagahan, lalong-lalo na ng spreadsheet para sa mga teacher. Halimbawa, ikaw din, magagamit mo din to. Halimbawa, gusto mong makita yung, nag-iipon ka ng baon mo. Pwede mo yung i-add, no? Gamit yung spreadsheet para makita mo kaagad kung halimbawa sa ganitong halaga, magkano ba yung may ipon mo sa isang linggo, sa isang buwan, sa 5 buwan, sa isang taon. So, pwedeng mong magamit yung spreadsheet. At marami pang iba, no? Napakaraming gamit ng spreadsheet sa totoo lang. Kaya napakarami niyang mga commands. So, kumpletuhin ang pangusap, ang pagkakaroon ng kaalaman sa spreadsheet ay makakatulong sa at kailangang malaman ng mga tamang pamamaraan gamit ang mga. Para sa pagsusulit, ang pinakapagsusulit nyo ay gagawin ninyo yung gawain pampagkatuto para sa ika-7 linggo bilang 4, create your own. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa spreadsheet software. Nawa ay nalinawan kayo at may natutunan kayo sa paggamit ng ating spreadsheet, lalong-lalo na yung paggamit ng Microsoft Excel. So, marami pa kayong dapat matutunan pero bilang panimula, so ipapakilala lang muna natin sa inyo kung yung environment niya, kung paano mag-navigate at yung mga simpleng paggawa ng mga formula. So maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa linggong ito hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat. Ako si Teacher Aisa. Paalam!